So mapadayon ta sa ato ang preaching series, taas-taas na yun eh. No, apagitan na human sa ato ang exposing and defeating the enemy of the gospel. Padayuno na to ni kay our goal is to sharpen our discernment and for us to become very convicted no in sharing the gospel and very well-equipped no unsa ang ato ang dapat buhaton. So nanata sa tuang lesson 11, exposing the doctrines of demons or asceticism. Doctrines of demons. Mga pastor, kailangan pa nato na i-expose. Klaro namang doctrine. Pag demonic doctrine, sibat na ka. Pero ang kuyaw ani igsoon, doctrines of demons, pero matingala ka nganong daghag mga ilad kay lahi ang strategy sa demonic doctrines. No? Lahi ang strategy. And most of the major religion, gihapon, same sa Gnosticism, no? Pagpalalom, secret knowledge, muuban ni siya igsoon. No? Niya ang mga doktrina, pagpanudlo nga iya, demonic teachings and doctrines, kuyaw kay siya, kay mo infiltrate siya og church, and even mo challenge siya sa religiosity sa church, nga ma-engage ka into something nga abi nimo grabe ka spiritual imong ginabuhat pero demonic di ay siya. Wala na siya grabe, no? Ya di wa napansin ba kung wala gi-expose ni Apostle Paul, di mabantayan. So mo na siya to ang istoryahan. So, let's define asceticism. Asceticism, di man siya totally bad. No, na may asceticism in Christian perspective. Now, asceticism in Christianity is the practice of self-discipline and self-denial to foster spiritual growth and draw closer to God. Kana ganing imuha yung pug-on imong kaugalingon, imuha yung ialam imong kaugalingon nga mag-suffer ka for the glory of God. Asceticism na siya. Asceticism. No? Pero ang bottom line is spiritual growth and you want to become closer to God. Now, rooted in the Greek word ascesis, meaning athletic training, it involves disciplines like fasting, prayer vigils, celibacy, and voluntary simplicity. No, grabe ni siya na promote sa time sa mga founding fathers. Kato ganing time nga nahimo ng Christian ang Roman Empire. Now, before nahimong Christian ang Roman Empire, di ba, grabe gina-persecute ang mga Christians. Walay right mo boto. Pag mailhan ka nga Kristiyano ka, maski pag naa ka sa elite nga family, i-persecute ka, ipa-deny ang imong faith. Pag dili ka mo deny, itaral ka, i-judge ka, pagkahuman, ipakaon ka sa leon, sunugon ka nga buhi. Una na ka grabe. Pero sa dihang na-Christianize na ang Roman Empire, ni-flourish ang Christianity, nahimong influential ang mga Christians, na sila luna sa society, o nahimo silang grabing kadato. To the point nga ang mga bishops o ang mga church leaders mas powerful pa sa mga government officials o sa mga king. Mulevel sila sa emperor. Una ka grabe ang influence. So tungod ka sa flourishing, nahitabo igsoon, ang mga Christians nahimong lax. Kaya kag dato na ang mga Christians, na sila sa society. So dato na kaayo, flourishing na, worldly na kaayo, secular na kaayo ang mga Christians. So ni-rise up ang mga founding fathers like sila Francis, Augustine, no? Nga ilahang gi-reject no ang kanang comfortable life kay nagikan man sila sa mga dato nga pamilya og nagpuyo sila nga simple og ilahang gi-rebuke ang ilahang generation kay nagpuyo sila grabing wealth and a very comfortable life. Munang diha natukod ang mga monastery o ang kaning mga kaning pagkamongha gani. Mga praile, mga kuan diha natukod na igsoon. Kana nga moment. No, grabe ka secular na mga Christians, grabe na sila ka well off, naa na sila kwarta, naa na sila posisyon sa society. So nigamit ang Ginoo og mga Kristiyano during their time no nga mo'y mo challenge sa ilahang generation. So diha na-apply ang asceticism, no, ang grabing discipline. The danger of misuse. So naay danger of misuse. Now, Christian theologians and leaders have long warned against the extremes of asceticism. The Apostle Paul specifically cautioned against practices that are merely severity to the body but hold on no true value in stopping sinful desires. Na-experience na ni Apostle Paul. No, na grabing severity sa lawas, punishment sa lawas,
penance, pag suffer, pero dili siya makatabang sa pag-defeat sa sinful nature. In other words, religious practices lang. Di siya makadefeat sa sinful nature sa tao. No, that's in Colossians 2. The core consensus among Christian tradition is that self-denial should always be rooted in love for God and others rather than works-oriented pride or the false belief that physical suffering inherently earns salvation. So, nana siya igsoon. Diha ang klarong verdict, ana. Nga ang ato ang suffering for the Lord, tanan na to mga i-practice nga self-discipline, kailangan ang orientation is ang ugat ni ana gugma para sa Dios o gugma para sa isig kaingon. Igsoon. No, rather than pagpagarbo sa kaugalingon o pag-earn o kaluwasan. So diha nato klarohon igsoon, no, gawas anang gugma para sa Dios o gugma para sa imong isig kaingon. Diha mo tipas ang asceticism o makita nimo nga this is really inspired by the doctrine of demons. No? Kay mao man na siya ang extent, no? Mao man na siya ang makita nimo, mo nang matingala ka mga tao nga they are very religious, the after effect of being so religious, mo depart sila o mo isolate sila o muhawa sila sa kalibutan o ang consequence is di nila ma-fulfill ang Great Commission o ang pag-share sa gospel. Focus na lang sila dito. Nana sila dito sa monasteryo. Nana sila dito sa konbento. Nana sila dito sa lugar nga sila-sila lang dito. No? Pero wala gyud ni bag-o silang kinabuhi. Naay ginews, no, nga mga Buddhist monk sa usa ka templo. Silang tanan positive of drugs. Positive of drugs. Di ba? Mga kuyaw kay na silang discipline. Mga vegan ko na sila. Di na sila mga uguan. Tapos ilaha yung kuan. Wa sila nagminyo. Kay bawal na sa ilaha. Pero positive sila sa droga. Oh, nag-drugs. Oh, huwag dili exempted ang uban ana. Na may kailag yun. Pastora, na kaila. Nagmadre, nisulod sa konbento kay gusto mabago ang kinabuhin. Nisulod sa convent. Oh, ni-appeal pagkamadre. Pagsulod niya o pagkamadre, na-shock siya, na-discover niya ang halaka. Uy, no, lahi man di ang binuhatan dito sa sulod. No, grabe man di ay ginatanaw dito ang pornography. Yang mga kauban, nagporno, adi, wag yun siya. Hawa siya. Hawa siya sa kumbento. Oh. Hawa siya sa kumbento. Pag hawa niya sa kumbento, nabuntisan ng pastor. Gikabit sa pastor. Mas ko, asam ka, muadto ani, muadto ka sa kumbento, dagag mga demonyo. Muadto ka sa born again, daghan sa demonyo. Bigyan. Wag yun siya. No? Kung saan lang niya, asa siya muadto pastora? Kailagin niya pastora. Kailagin niya. No? So, doctrine of demons, they are very, very creepy. They are very, very dangerous igsoon. So ato ang tan-awon tukion nato. So first thing is, what is the nature of demons? Para masabtan nato ba unsay mentality o unsa ni nga mga teaching o nganong na-create ni siya. So mugikan man na siya sa nature, no, demonic nature. What is the nature of demons? First, demons believe in one God. No, abi nato ang mga demonyo, wag na sila mo to pag naay mga panagtapok nga walay God, dili na. Iyas Ginoo, lang ito ang kuhan. No. Ang mga demonyo, igsoon, they believe in one God. They have no doubt. Nag-doubt pa ka. Lord, tinuod baka Lord? Pangutanan ng mga demonyo, tinuod yun na God. No? They believe in one God. O sa kagrabe, they believe in one God. Motoo sila nga na Diyos. Nagakurog pa yun sila sa presensya sa Diyos. Ikaw, igsoon, ikurog ba ka? Nabay pagpangurog sa presensya sa Diyos. May itong natin ingon mga debatista ba? Kana mga pundok nga di mo tuo nga Dios si Kristo, mas maayo pang mga demonyo ninyo kay mo tuo nga nay God nagakurog. Kamo wadyon mo ni kurog ba? Oh. Nga mga demonyo mo tuo sila nga nay Dios ug nagakurog sila. Ikaduha, they masquerade as an angel of light. They believe there is one God and they masquerade as an angel of light. They pretend to be of the light. O na ilahang nature.
Katulo, they perform false signs and wonders and miracles. They are also able to perform miracles, false miracles. Mo bitaw nang kita mga Pinoy pag maawit ana dali ra kayo sabton mga albularyo, mga mamikpikay diha sa samal. Oh. Asa na tong taga Samal diri? Napa ba na mga mamikpikay diha? Grabe na sa Samal oy. Sa una hadlok jud kay may mo anha diha. Oh, nana sa Davao, nag-disperse na. Labi nagmatulayan na ng samal, mabahin-bahin na. Oh. No? Demons, they perform false signs, wonders, and miracles. Able sila na igsoon. No? Buhat sila mga milagro. Ikaapat, they have the world under their control. According to the Bible, According to the Bible. According to Satan, sa diyang gitintal niya si Jesus in Matthew 4, no, gi-offer niya ang kalibutan kay ang iyahang hugot kay gihatag na sa iyaha ang kalibutan. Wa jud ingon si Jesus, wrong. No? Amen. No? Ano bata naminaw paminaw gyud ba imo pangatulog. No, kay ni amen ang bata. No? They have the world under their control. Gi-confirm na sa Biblia si Satan, ingon siya nga gihatag na daw siya ang kalibutan. Gitintal niya si Jesus, wala ni react si Jesus. Wala ningon si Jesus nga it's wrong. No? And also gi-declare na no sa scripture no in 1 John 5:19 ni Apostle John that the whole world is under the control of the evil one. So they have this control. They have this dominance in the world. Now what they do in general, unsay ginabuhat sa mga demonyo in general, demons tempt people to sin. Una ilang ginabuhat, ang manintal para ang tao makasala. No, ikaduha, they look for someone to devour. Di sila maundang og pangita og tao nga ilahang tintalon og pagagubon. No? Mo na ilahang ministry, mo na ilahang ginabuhat in general. Manintal og tao para makasala ka, o mangita og tao nga ilahang kunis-kunison. No? And they steal, kill, and destroy, according to Jesus. They steal your soul, they kill your soul, and they destroy your life. No, mao nay general nga butang nga ilahang ginabuhat igsoon. So what they teach according to the Bible, no, the principle. In 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3, warning against false teachers. Actually, giwarningan ni Apostle Paul si Timothy about sa mga false teachers. And these false teachers, what they are teaching inside the church is the doctrines of demons. No, in verse 1, say now the Holy Spirit tells us clearly that in the last time some will turn away from the true faith. Nay, sa katapusan mga adlaw daw na mga tao nga mobiya sa tinuod nga pagtuo. They will follow deceptive spirits and teachings that come from demons. No, mo follow sila og mga espiritu nga grabe ka mangingilad. Og mga pagpanudlo nang nagikan sa mga demonyo. These people are hypocrites and liars, mga nagapakaron ingnon og mga bakakon, and their consciences are dead. Ang ilang konsensya patay na, wala ni gana. Monay verdict ni Apostle Paul. That's the description of these people who abandoned their faith and followed deceptive spirits and teachings that come from demons. No, and verse 3, they will say it is wrong to be married. Monay klaro kayo ngayang giklaro. Ingon si Apostle Paul, moingon ni mga tawhanan nga mali ang magminyo. Mali ang magminyo. Og mali ang mukaon og klase nga pagkaon. So, duha ang gi-highlight ni Apostle Paul, kaminyoon o pagkaon. Mao nay ibawal ani pag kaning klase nga pundok o kaning klase nga teaching iya sa demonyo. Ibawal ang pagminyo o ibawal ang pagkaon o pagkaon nga bisang unsa. So you try to look at the world religion today. Asa sa mga relihiyon sa kalibutan nga naa ni siya, as in sangit yun. Ibawal ang magminyo. This is na-mention na nato ang mga Buddhist, nana sa ilaha. Taoist, nana sa ilaha. No, nga ibawal ang magminyo. Og naay pagkaon nga bawal kaunon. So, tanaw-tanaw na ka. Demonic din na di. Iya din na si demonyo. No? So, klaro na.
No? But God created those foods to be eaten with thanks by faithful people who know the truth. So, demonic teachings, usahay mo na usaw mo pag-detect. Kung kabalo ka sa Bible, detect din mo. Pero kung sa physical lang kamo tan-aw, kung physical lang pastor kanang ano lang, simple lang. Tanawa sa mga pundok nga naga-exist sa kalibutan karon, kinsa dinha nga pundok nga niingon nga bawal magminyo og bawal mo kaon og karne, bawal mo kaon og unani nga pagkaon, bawal na. According to Apostle Paul, those teachings inspired by demonic teachings. Doctrine of demons. No? Og kuyaw kayo kay mura siyag true, no? Murag true kay ma-challenge man ka. Kuyawa no, magkulong sila sa monasteryo, di sila mukaon og bisag unsa lang, gulay lang gyud. Pagkahuman di sila magminyo. Yan nabaya sa Christianity, di ba? Natay gitawag nga celibacy. Natay prayer and fasting. So kung imong tan-awon, no, sama sa nature, ang nature sa demonic nature is kaya niya mo maskara. Kaya niya mo mimik, bukopya, o mura kunuhay godly, o mura kunuhay Christian paminaon. Pero ang end point is that you will rely to your own merit and to your own religiosity, and you will be convinced that you are highly spiritual and you are fully accepted by God tungod kay nabuhat ni mo ning mga butangan ni. Mao na yung sistema sa legalism na makita nato sa tibuok kalibutan, ang impact. So, demonic teachings, ang framework, bawal na, pagkahuman, ipanis mo yung kaugalingon, murag religious paminaon, pero ang ending, mahimo kang legalist, o ang ending, mawala jud ka sa pagtuo, igsoon. No? So, muna bantayanan. No? So, karon, what to do to keep yourselves away from demonic influence? Kay mao man ni sa igsoon, gideclare naman nga the whole world is under the control of the evil one. The whole world is being indoctrinated by demonic teachings. It's being indoctrinated. No, grabe karon sa kalibutan igsoon. Unsay gideklara sa Biblia nga mali, mao'y maayo. Unsay gideklara sa Biblia nga maayo, himuon nga mali. Unsay gideklara sa Biblia nga sala, okay ra sa kalibutan, igsuon. Naay mga lugar like Canada, pag moingon ka nga mali ang same-sex marriage publicly, mapriso ka. Balo ba ka ana? Muampo ka atubangan sa abortion clinic, moingon ka nga against kag abortion, mapriso ka. Canada, daganag na nga priso. Muwali ka ha, doon lang sa mga abortion clinic, wala na, offensive na ka. And if you will preach the gospel, no, tawagon ka nga racist, o tawagon ka nga ganing racist, so na sila'y ground nga ipadakop ka. Unana kalala ron, ang Canada so far, grabe yun siya. No? Grabe, musunod ang US, pero di man sila kakuan kay nabahin man ang US. Pero daghanag mga gipatilaw yun, nga unana. So makita niyo ison, the whole world is under the control of demonic influence and demonic teachings nga ang goal, unsay mali nga gideklara sa Biblia, himuon nga tama, o unsay tama nga gideklara sa Biblia, himuon nga mali. So, atoan ang tanawon. So, what to do to keep yourselves away from demonic influence? Kung unana day kagrabe, worldwide dominion, global dominance, ang demonic teachings, ang demonic influence, so kilanglan as a Christian, kabaluta mo deal, no, kabaluta unsay buhaton for us to keep away from this influence. Number 1, secure your faith and loyalty to God. Secure your faith. Dili enough nga moingon ka si mong kaugalingon, I believe in God. Demons believe in God. Unsay kalahian nimo sa demonyo? You ask yourself. Unsay kalahian nimo, ikaw motuo ka nga naay Dios, pus ang mga demonyo motuo nga naay Dios. Ikaw nga nituo o ang mga demonyo nituo, unsay kalahian ninyong duha. You have to know the difference. That's why you have to secure your faith. You believe in God. Wala na'y makalalis, wala na'y makakonvince sa imuha, wala na'y makaingon sa imuha. Tinuod ka nga na-exist si God because you are so firm. You are so convinced that God
truly exist. But you ask yourself, what is the difference, no, sa imuhang pagtuo o ang pagtuo sa mga demonyo diha sa Dios? No? And that is your loyalty to God. Amen? Your loyalty. You secure your loyalty. Kaya mga demonyo, mutuo sila nga naay Dios, pero dili sila loyal sa Dios. Dili sila loyal. Pero kung mayong kag, i-convince ka nga tinuod nga naay Dios, they have all the convincing way, and even their existence is the evidence that God truly exists. So, secure your faith and loyalty to God. If naa ka ana, nakay pagtuo, loyal ka sa Ginoo, walay luna sa imo ang demonic influence. Matthew 6:24, gingon dinhi, no one can serve two masters. Kailangan naadyo'y verdict, kailangan naadyo kay kanang desisyon nga buhaton sa imong kinabuhi, asa nimo ibutang ang imong loyalty. Kay pag dili ka loyal sa Ginoo igsoon, dali ra ka ma-persuade. Ingon good. The whole world is under the sway of the wicked one. The whole world is under the control of the demonic presence, demonic principles. No? So kung nana ka strong, kung nana ka firm ang giingon sa Biblia, no? So kailangan karon pa lang daan igsoon, klarohon na nimo kinsa ang imuhang master. Diba? Oh. Kung magpagupit ka kay Denver, master ka. Di ba, Mer? Master. Oh, master. Mga ano do, mga customer. Kumusta na, master? No? So, sa spirituhanon nga aspeto, nadyo kay master o kana, isa ra yun na imong master. Isa ra yun na. No? Because no one can serve two masters. For you will hate one and love the other. You will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and be enslaved to money or to anything in this world. Klaro na siya. No? Secure your faith and loyalty to God for you to keep yourselves away from demonic influence. Kay mao ni problema sa mga Christians. Dili ang ilahang pagtuo. Naadji God. Naadji God. Dili makiglali sa mga demonyo sa imuha. Kaya mga relihiyon nga gitukod sa mga demonyo, they acknowledge that there is a supreme being there. Higher power. Religions, even satanic religion, mayroon siya nanay, higher power. No, nagrebelde lang si Satan, si Lucifer. Pero naagyo'y higher power. Dili na nila i-deny. Major world religion, they do not deny the existence of a higher power. But the question, no, are you loyal to that higher power? Are you loyal? Because if you are not loyal, then you are the target, no, and you will become, no, you will become like them. No, and Mark chapter 12 verse 30. Mark 12:30. Gingon din ni Jesus said, "You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind, and all your strength." Mo na ipasabot sa loyalty. Mo na ipasabot og kanang gitawag nga you are sold out. You believe in God, you are loyal to God, and you want to serve God. It means that you love God with all your heart, all your soul, all your mind, all your strength. In other words, you are so full of God. You are so full of God, no, and you have to have that kind of heart, because if you are not filled with God, my dear brothers and sisters, kung dili ka puno sa Dios, lahi ang mupuno sa imuha. Kung imo ang kasing-kasing kinabuhi, hunahuna, tanang kinabuhi nga naa ka, kung dili na mapuno sa Dios igsoon, lahi ang mupuno sa imuhang kinabuhi. And that is the demonic influence. That is the demonic teachings, demonic influence. The world, the devil, and the flesh, maunay mo puno sa imuhang kinabuhi. Maunang, you secure your faith, your loyalty to God. No, you must love God with all your heart, with all your soul, all your mind, all your strength, meaning all your life. Dapat puno sa Diyos. Amen? Aron na igsoon? No, dili na siya theory. Nakita na ko na.
no? Na-witness na ko na. No? Kita igsuon sa diyang giluwas ta sa Ginoo, wa man ta niingon nga pagluwas sa tuwa, puno dayon ta. Kayo. Nga all your mind, we battle, we struggle. Pero nakita nako along the way, as you grow in your relationship with God, gihinay-hinay kag puno sa Ginoo, imong nahuna, imong kalag, ang imong kusog, tanan yan namanam na nimog hatag sa Ginoo ba? Hantod sa napuno na ka, di na nimo ma-contain. No, ang imuhang pag-testify, pag-share sa gospel, dili na struggle kay nag-awas-awas naman ang Ginoo sa imong kinabuhi. No, so di na ka maglisod og share sa gospel, di na ka maglisod nga mahimo kang panalangin sa uban kay nag-awas-awas naman ang Ginoo sa imong kinabuhi. But you will undergo on that process, and God respects that. God knows that is the process. Pero paklaro sa Ginoo, for your sake, you have to declare God. You have to confess God, and you have to say to God and give your heart to God, na Lord, tanang na ako, mind, soul, strength, body. It's all for you. It's all for you. Maura na'y pamaagi, Igsoon. Para di ka mailad, no, sa demonic influence. Thoughts to keep. If you will make God your only master, then there will never be a chance that you will be enslaved with anything. Say amen. No? If you will make God your only master, then there will never be a chance that you will be enslaved with anything. Muna, importante kayo ang faith and loyalty to God. Kaya once ma-establish na sa mga kinamasi, unsa pa ka-imperfect. Wala nagkuha ng Ginoo ba? Kanang wala siya nag-struggle o ng problema, ka-imperfect ka, unsaon nimo pag-survive. Just get the very principle of the Bible about loyalty. Pag himuon nimo siya nga, Lord, you are my master. Ikaw ra yun, Lord. Then the rest of your life, igsuon. Grabe, i-cover na sa Ginoo. No? Walay bisan unsa nga butang sa imong kinabuhi nga kaya ka i-enslave. Ngano man, because anything that is inferior to the master that you declared in your life, dali na lang nimo tanggalon. Di ka madala. Di ka madala. No? Kaya siya naman nimo ang master. Siya naman nimo ang priority. Igsuon. No? Kadua, demonic influence will stop when they see that your life is full of God. Huh? Demonic influence. Demons sa imong kinabuhi, demons sa imong pamilya, no? Tanang demonyo nga nagtuyok sa imong kinabuhi. Pag makita nila na kining tawanan ni grabe kapuno sa presensya sa Dios. Grabe nag-awas-awas ang balang espiritu. Kining tawanan ni this is untouchable. We cannot touch this person. We cannot infiltrate this person. Walay luna kay kumustay sila og sulod, maanod man sila pagawas. Alam mo na, gingon man ni Jesus, di ba? If you drink this water, if you will come to me and you are very thirsty, no, I am the living water. Tapos ang tubig daw nga naa sa imo, it will flourish, it will overflow, welling up to eternal life. So mura kag walking waterfalls. Mura kag walking water spring. Na naay magsigig agas spiritually sa imuhang kinabuhi, igsuon. So kung naay mga infiltration, pagpanintal sa kalibutan, di sila mulahutay, di sila mo remain sa imuha, kay ma-wash out ra sila, tungod kay napuno ka sa Dios sa imong kinabuhi. Amen? Klaro na igsuon? No? So tanang dili iya sa Dios sa imong life, ma-wash away na. Ma-wash out na. Thoughts, desires, words that is not of God, lifestyle that is not of God, they will wash away. Because you are so full of God. Amen? Kadua, immerse yourself with the Word of God. First, secure your faith and loyalty to God to keep you away from demonic influence. Second, immerse yourself with the Word of God. No, importante ni sa igsuon kay usahay na ay dili consistent sa ato ang mindset when it comes to faith in God. Ato naman gi-clarify no nga mga demonyo motuon pud sila nga sila Dios. So unsay ilanan nga lahi mo sa demonyo na kay loyalty sa Ginoo. Pero naagihapoy mga Christians nga di nila ma-reconcile ang loyalty to God and then their devotion to God's word. Namoy makabasa nato sa, di ba, sa Facebook.
No, basa sa Facebook, wala ako'y simba-simba pero na ako'y pagtuo. Di ba? No, dili ko nagabasag Biblia pero musalig ko sa Ginoo. Ano ba? May mga una nga mentality sa social media mabasa nato, but it's not really biblical. Igsoon. And it's not healthy for your spiritual life. Immerse yourself with the Word of God. Importante nga, loyal ka sa Ginoo, and at the same time, passionate ka, devoted ka sa pulong sa Ginoo. Sige nga sa Psalm 119 verse 11. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Remember, the main goal of the devil is to tempt you to sin. Ano man yung goal sa demonyo? Muduol siya sa imong kinabuhi, musulod siya sa imong hunahuna, musulod siya sa imong kasing-kasing. Ang iyang goal is para makasala ka. No? Pero ang gingon sa pulong, pag imuha dong taguan ang pulong sa Ginoo sa imuhang kasing-kasing igsuon, ang effect ana, dili ka kasala. So in other words, the Word of God has the power to make you sin-proof. No? Kanang mo sa kung bulletproof. Kung naay bulletproof, napoy sin-proof. No? Gusto ka ma-avoid ang sala sa imong kinabuhi, ang pulong sa Ginoo may mutabang nimo. Itago sa imong kasing-kasing, ayaw ilusot sa imong dalunggan. Igsoon, ina imong katapad, ayaw ilusot. Oh. Ayaw ilusot. No? Itago sa kasing-kasing. No? I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. No? Muna effect. Pag ang pulong sa Ginoo imong ipatugpa o imuhang itago sa imong kasing-kasing, ang sala sa imong kinabuhi igsoon, mawadag gahom. Wadag gahom. Huh? So, saan mo na pag-identify? Mga tao nga nagpuyo sa sala igsoon, klaro jud kay na. Ano yung tawarin mo, basa-basag Biblia ba? Ang personal life, ang devotion sa pulong sa Ginoo, wala yun. Kaya mag-manifest man. Kaya yung mas pulong sa Ginoo, pag imo ang ibutang ang pulong sa Ginoo sa mong kasing-kasing, you will not sin. Ano, mo gina-effect. No? So, okay lang, ang weird, o ang deceptive effect, no? Pag ang tao makasala, di ganahan mo basag Biblia, di ba? Testing tana. Amen. No, naaba diri fired up kay ni basag Biblia after nimo nakasala. What ang kagano? Discourage ka. Parang mag-battle ang imong feelings ba? No, feeling unworthy ka, tapos kapoy mo basag Bible, makatulog pa jud ka. Basa kag Bible, ano ba yan? Nakasala ka, di ka ganang basag Biblia. Effect na siya. That is the demonic influence working in your situation. Oh, nakasala ka, di ka ganahan mo basag Biblia, mauna dapat imuhang ma-feel for demonic leading in your life to keep you away from God. Kay mauna siya dapat ang mahitabo sa imuha para mahimo silang successful. Malayo ka sa presensya sa Dios. Pero ang solusyon, opposite. Ang ingon sa Biblia, not to remove the Word of God, not to keep away from the Word of God, but to make the Word of God hidden in your heart so that you can defeat sin. Baliktad, no? Pag makasala ka, di ka ganang mabasag Biblia. That's demonic influence. Pero pag makasala ka, and then the opposite mind, naasi mo ang mind, konsensya nimo, you have to repent and you have to continue reading God's Word. You have to humble down before God, accept the Word of God, and then ask God's grace that you can overcome, and then you will really overcome. Because that's the promise of the Word of God. Amen? Ana na siya igsuon. Gera na siya. Amen? Gera na. Daghang mga Christians wala kasabot nga maunay gera. No? Mauna muhawa sa sila, di sa sila pakita. Pag fired up na sa, balik na sa anak, no? Kay ganahan man jud ka, di ba? We admit it. Lami kay mo simba nga fired up kayo. Amen? Pero ang pulong sa Ginoo lahi ang ingon igsoon. Whether you are fired up or not, especially if naa ka sa spiritual season nimo nga grabe, struggle kay ka spiritually, daghan kay kag mga pakya sa imong kinabuhi, that's the best time for you to attend church. The best time for you to attend church. The best time for you to attend Bible studies, discipleship.
kay maunay pamaraan, wala nay lain igsoon. Maura nay pamaraan for you to overcome your sinful nature and lifestyle. And Psalm 1 verse 1 to 3, unsay gingon dinhi igsoon. Oh, the joys of those who do not follow the advice of the wicked, or stand around with sinners, or join in with mockers, but they delight in the law of the Lord, meditating on it day and night. You see that? Ang mga tao daw, nga dili mo uban og mga makasasala, dili malipay nga kauban nila ang mga tao nga dautan, no? Og dili magapil-apil sa pagbugal-bugal sa mga tao nga bugal-bugalon. No? Kini mga tawhana di ay sigig meditate sa pulong sa Ginoo adlaw ug gabi. Okay no? Kaya og effect. Huh? If you place the word of God in your heart, you will not sin. You are not perfect. You have struggles, but God will help you by the power of His word that you will overcome sin. Ikaduha, if you meditate the word of God day and night, it means that you are very devoted, fired up, meditating the word of God. Remember, the psalmist who wrote this is not a born-again Christian. Huh? It's not a born-again Christian. Wala pa siya kaila kang Kristo. Wala pa siya nahugasan sa dugo ni Kristo. Wala siya nakadungog sa mensahe sa gospel nga nay namatay para siyang sala ug nay nabanhaw para tagaan siya kinabuhing katapusan. Ug wala pa siya ay Holy Spirit sama sa tuwang na-experience kani puyo gyud sa tuwang kinabuhi. Pero ang devotion dili malabwan sa mga born again. Kuyaw kayo, day and night, meditating the Word of God. Una-ana din mag-meditate sa pulong sa Ginoo. Day and night. You read God's Word during daytime or early in the morning. Yeah? Then after that, it's end. No, you meditate whole day. The message of God for you that day. The Word of God keeps on popping up in your mind and you apply it in your life. You meditate day and night, og ang impact, di ka ganahan makigkuyog og tao nga dili loyal sa Ginoo, dili ka ganahan makiguban og tao nga way laing bukang bibig, puro lang pagpamalikas o pagpamakak, di ka ganahan makuyog og tao nga kusog kay magbugal-bugal siyang isig kaingon, o kusog kayo mutamay og ubang tao. In other words, wicked, sinful people, wala kay desire nga makuyog sa ilaha if you will let the Word of God dwell in your life. Mawad-an kag desire, mawad-an kag gana makikuyog og mga tao nga klaro kayo nga dili gyud iya sa Dios. Mao ni gingon diri. Ang naka-amazing in verse 3, they are like trees. People who meditate the word of God day and night, they are like trees planted along the river bank, bearing fruit each season. Their leaves never wither, and they prosper in all they do. Dili lang na mapalayo ka sa sala, i-prosper pa jud ka. You will prosper because you are so devoted, you are so immersed with the Word of God. You will prosper in everything they do. You know what is the desire of the devil? Is to kill, steal, and destroy. Right? Gubon ka niya. Trabaho nimo, siraon na niya. Ang imuang health, lawas nimo, gubon na niya. Sudlon kaniyang mga bisyo, mga lifestyle, unhealthy lifestyle, nga mo'y musira sa imong physical nga lawas. Mental aspect, psychological aspect, siraon na sa demonyo. Patanawon kag mga videos nga makasira sa imong utok. No, mga addiction sa online, video games, social media, nga mo'y musira sa imong focus, ug mawala ka. Mo kay lang natay nadungog bata, addict og social media, addict og cellphone, ug kanang Mobile Legend, gikuha ang cellphone, naghikog. Ikuha ang cellphone sa parents, naghikog. Kailan na mo na, silingan, dito na sa kalinan. Una-ana ka, grabe. Muna'y gusto sa demonyo igsoon, to steal, kill, and destroy your life. Very opposite to the effect of meditating the Word of God day and night, that you will prosper in all the things that you do. You will prosper. God will provide all your needs. Physically, you will become healthy. Mentally, you will become healthy. Psychologically, you will become healthy. And God will use you, and you will become a blessing for other people. That is a prosperous life effect of the Word of God. Amen? Very opposite sa will, sa demonyo. Igsoon. Thoughts to keep. Meditating the Word of God day and night will give you power to overcome sin. You want to overcome sin?
You want to overcome sin? Amen. Oh. Meditate the Word of God day and night. Day and night. Day and night. Don't let the Word of God just pass through your mind. Kada adlaw, meditate. Igsoon. And then, your spiritual health and success rely on how you take God's Word seriously in your life. Spiritual health nimo, ang imong success, spiritual success, nag-rely na sa igsoon kung paunsa nimo giseryoso ang pulong sa Ginoo. Paunsa nimo giseryoso ang pulong sa Ginoo, maunay mo manifest, maunay maghatag sa imong spiritual health and success. Ikatulo, katapusan. First, to keep yourselves away from demonic influence, secure your faith and loyalty to God, immerse yourself with the Word of God, and keep yourself pure and live a sanctified life. Na mga Christians gihapon, too ko God, mga demonyo, too, pero dili loyal ang mga demonyo, loyal ko sa Ginoo. Okay, loyal ka sa Ginoo, pagkahuman, basa ka og Biblia, devoted ka sa pulong sa Ginoo, then ikatulo, you keep yourself pure and you live a sanctified life. Naa kay commitment nga you want to be sanctified. When you say sanctified, you want to be set apart. You want to live a holy, righteous life. That's the meaning of sanctification. So, importante na siya, Igsoon, to get rid of demonic influence and infiltration in your life. In 1 John 5:18, we know that God's children do not make a practice of sinning. Lifestyle of sinning, The Word of God did not say that there is what we call perfect, sinless perfection. Walay sinless perfection. Kitang tanan, we are prone to sin. We are prone to fail. Pero lahi ng lifestyle of sin. Ang gingon din we know that God's children do not make a practice of sinning or lifestyle of sin. For God's Son holds them securely, and take note, and the evil one cannot touch them. Amen? Sa una, sa wala pa ta sa Ginoo, ang ato ang lifestyle, sala. Grabe. Labi na sa mga brothers, mga boys, di ba? Grabe ato ang barkada sa una, paghambugay ba? Palalaay og sala. Muna mga boys, muna mo panghambugay grabe kayo. Sa inom, palabuan kinsay dugay matumbah. Wala naman ang life dito sa una. Pakuyaway yun, pagahiay ba, pakuyaway, kinsay gi bagis, kinsay gi kuyaw jud kayo. Lifestyle na to, makasasala. Pero sa dihang na nata sa Ginoo, ang ato ang lifestyle na usab. Ang mga sala sa una nga wala na to gi-struggle, karon gi-struggle na nato. Sa una, sa wala pa ta sa Ginoo, ang ato ang struggle, mubuhat og maayo, struggle jud kay na. Mubuhat og maayo, musimba, mubasag Bible, struggle kay na. Pero sa dihang naluwas ta igsuon, nabaliktad ang ato ang struggle. Dili na struggle ang musunod sa Ginoo, dili na struggle ang mubasag Biblia, musimba, mga lagad sa Ginoo, ang struggle is ang mubuhat na og sala. So, ang lifestyle of sin na ilisan siya og a sanctified life. A lifestyle of sanctification. Ug ang giingon sa pulong sa Ginoo, the evil one cannot touch them. Kuyaw kayo. If you change your lifestyle and you make it a sanctified lifestyle, the evil one cannot touch you. Unay promise sa Biblia. Di gid kay gunit sa Satanas. Dili ka infiltrate, ang mga demonyo sa imong kinabuhi igsoon. And 2 Corinthians chapter 7 verse 1, sa ingon din because we have these promises, dear friends, let us cleanse ourselves from everything that can defile our body or spirit. Tungod daw kay nindot kayo ang promise nga gihatag sa Biblia. Unsa ang pinakanindot nga promise nga gihatag sa Ginoo sa tuwa igsoon? Salvation. Eternal life. Napabay mo labaw, ana? Napabay mo labaw, ana? Maybe you ask for something, promises from God na ma-fulfill. Para masinso ka, mamaayo mong kinabuhi, house and land, ana. They're just temporary, but the greatest promise of God is eternal life. Eternal life. Igsoon, kaluwasan. Kung ang gingon ni Apostle Paul, since we have these promises, dear friends, let us cleanse ourselves from everything that can defile our body or spirit. Anything daw, anything, bisag unsa nga butang, nga muhugaw sa imong lawas o sa imong espiritu, palayo diha.
That's a sanctified life. Unay pasabot sa sanctity. Sanctification. No? Purity. Magpalayo ka sa mga butang nga muhugaw sa mga lawas o sa mga espiritu. And let us work toward complete holiness because we fear God. Complete holiness. Sanctification. Maningkamot ka with all your might kay maora gina ang giasa Ginoo sa imuha. Sidang giluwas kaniya wa kaniya gidiman nga mahimo kang tarong nga tao bago kaniya luwason. Pagsalig lang ang iyang giasa imuha. Pero sa diyang giluwas na ka sa Ginoo igsoon, ang hangyo sa Ginoo sa imuha mag-cooperate ka. Amen. No, mag-cooperate ka. Kay unani ni siya igsoon. Grabe ang gugma sa Ginoo sa imuha. No? Ug kana nga gugma, grabe na niya gi-manifest sa mga pastors, nga mabati na sa mga pastors, kana nga klase nga gugma, para pinaagian na nga gugma ang mga pastors mutabang sa mga luwasunon nga masinati nila ang gugma sa Dios. Ug ang gugma sa Dios di na siya ihatag lang sa imuha nga bahala na ka. Maningkamot ang Dios pinaagi siyang dako nga gugma nga sa dihang luwason kaniya madala o mabitbit kaniya sa langit for eternity igsoon. Amen. No? So ang goal sa Ginoo sa imo makauban ka for eternity. Mao nang ang mandate sa Ginoo nga tanang butang nga makahugaw sa imuhang kalag, sa imuhang espiritu, sa imuhang lawas igsoon, maningkamot ka nga layuan jud na nimo kay ang bottom line sa imong kinabuhi karon giluwas ka sa Ginoo gikan sa kalaglagan ug ang imuhang future destination is eternity with God, heaven, lugar nga wala nay sala, lugar nga wala nay demonic influence, lugar nga naa ang tanang butang nga pwede nimo panganduyon sa tibuok nimong kinabuhi, giandam na sa Ginoo sa imuha. So ang hangyo sa Ginoo palayo sa mga butang nga makahugaw nimo igsuon. No? Kay diha man nimo ma-define imong kaugalingon kung para ba sa imuha, worth it ba ang heaven nga giandam sa Ginoo sa imuha? Kay for example, gusto ka mag-US citizen. Kasi gusto mo mag-US. Wala, salamat. Kay kung mo mag-US, mahutdan tag-membro ani dire. Puro na lang online. No? Worth it mo US. Di ba? Kay green card, tapos good fortune, good future, no? So tanang preparation buhaton nimo. Natay mga story nga Kabaw na baligya, Yuta na baligya, no? Gibaligya yun nila mga kabtangan para makaadto lang, maka-abroad nya, gi-scam ra day baloy kayo. Daghang kay story ana mga Pinoy. Baligya og Kabaw ana, bayad og kanang placement fee, no? Pero ang idea nga moadto kag lugar nga better opportunity, promising place, no, maningkamot jud ka. Tanang naa ka at your present, you are very willing to give up just to get that American dream. Amen? Kasi nyo? Nagkamot siya ka, tanan. Mingon naman, baligyan mo ang TV. Sige lang na kay pag-abot dito sa ato ang mag-US ta ka ng TV. Layo ra kay na. Projector ato ang ipulian na. No. Yung mga sandal, okay ra kay ng mga sandal. Ibaligyan ra na to na. No, kay pag-abot dito sa US. No? No, kaning balay na to, okay rin ang balaya na, manahuman po dyan. Baligya lang na. No, kay mo ato lagi ta dito. Better place, better opportunity. No? Ana ang mentality. No, so daghan jud tao, mo na lang experience. So, na-succeed jud sila, pero nay uban na nag-fail jud sila dito sa US. Namasura na lang sila. Nahimo sila mga homeless. But brothers and sisters, heaven is far more and more beautiful than the American dream. Amen? O kailangan convince ka na. Kailangan convince ka, ask yourself, is heaven and being with God for eternity in heaven, is it worth it for me? Because if it is worth it, then you can comply. You can reject anything that defile your body and your spirit. Amen? Sanctification. Maningkamot yun ka. Dili ka perpekto nga tao. Magpaubos lang yun ka kung magkamali ka. Mudot-dot lang yun ka sa Ginoo. Magpaubos lang yun ka. Kay ang grasya sa Ginoo, nag-uban manimo. Kay at the end of this life, maundang raman ang tanan, and heaven for eternity with God is far more valuable than even your life
here on earth. Amen? No? Thoughts to keep. We pursue sanctification or a holy life because we were saved to be with God in heaven. Amen? No na adyo sa kadaghan igsoon, mao mo gani malimtan sa mga Kristiyano, daghan kay kiyaw-kiyaw ba pag-abot gani sa sanctification. Di man ta perfect ana. So daghan nag mga justification ba. You cannot judge me, only God judge you or judge me. No, Ginoo ra gyud mo sa daghang mga issue ba. No? Pero isa ra gyud na igsoon. Maningkamot ta nga magpuyo og matarong, magpuyo nga balaanon tungod kay kabalo ta in the first place nga giluwas ta sa Ginoo og gusto ta makauban sa Ginoo sa langit. Amen? Mao ra gina sa igsoon. Ningkamot ta nga magpuyo nga matarong, magpuyo nga balaanon. Kadua, to live a pure and sanctified life, you must be careful in choosing what you read, listen, watch, and even the people you call friends. Klaro na sa igsoon. Gusto ka magpuyo og putli, no, o kinabuhi nga matarong atubangan sa Ginoo, a sanctified life, kailangan careful ka. Kailangan critical ka igsoon. Because remember this, kayo say makalimot ang mga Christians, ang ato ang kinabuhi sa kalibutan muratag naa sa laboratory. Ingnan mo ang katapad, naata sa laboratory. Tungod kay naa ka sa laboratory, you are in the process of being tested from time to time. Ina mo katapad, you are being tested. Kaya na kausay, makalimot ang mga Christians, ani ba? No? Nga, ang atuang existence karon ngalan nga giluwas ta sa Ginoo, temporary ra jud kaayo ni ang pagstay nato dinhi. Og agi-allow na sa Ginoo, kay mo na nailang utana, what if pastor? Kung mora di ang goal sa Ginoo nga ma-sure maluwas, pagluwas pa lang dahil automatic gipatay na ka sa Ginoo, girapture na ka diretso, gidala rin ka sa heaven. Para automatic jud di na ka persuade, di na ka mailad sa mga demonyo, di na ka motipas. Pag once mo ka, I confess Jesus my Lord and Savior. Namatay ra kag kalit. Nahilangit to iso kay ni-confess naman. No? Wa nay gusto mahilangit ba kay mamatay ka diretso pag mo confess ka. Wag ka palayo taan ang pundukan lang ka ng mga Christian kay pag mayong ka, Jesus you are my Lord and Savior, I accept you. Mamatay kag pinakalit. Kay mao na ilang doktrina. Pero dili. No? Pag i-confess nimo, dawaton nimo si Jesus, maghinulsol ka, di ka dayon niya patyon kay para manigurado siya. Nga di na nimo mabawi. I-allow ka niya. No? Tagaan ka niya temporary nga situation nga kung asa ka niya dugmukon, asa ka niya hulmahon, asa ka niya i-purify kay ang ginalook forward sa Ginoo ni kining bataan ni love kay nako ni and I'm very excited that for eternity kini. Mo ni ang makauban. Amen? No, ana. No? So always remember, no, nga ang imuhang existence karon igsuon, no, temporary lang. So mao nang bantayan nimo ang imuhang kaugalingon. Bantayan, you must be critical. Kailangan critical ka sa imuhang ginatan-aw sa social media. Ginatan-aw nimo sa TV, ginatan-aw nimo sa imong Facebook. Kailangan critical ka unsa imong ginapaminaw nga music. Igsuon. No? Ako, makaingon ka igsuon. Ako, niagi jud ko pagka-Kristohanon nga I really love pop music. Turut, 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 turut. Pasayawa ko ana hantod karon ka-memorize ko. Yeah, di ba? No? Ay, grabe. Mo na world na ko sa unay zone. Buntag, meditating day and night. Day and night. Heavily meditating. Kay choreographer man ka. Di ako nang inabuhi. Naay magputudlo sa kuha. Ako ang per session sa una. 500 man ako ang per session sa una. College time. So, mag-choreo ko. Practice ayaw. Sa dalan, magsayaw-sayaw ko. Sing nun mga dancer, mga nginon kayo ba? Kay masignas dalan, masigsayaw-sayaw. Wapay social media sa una, may nalang yun, wapay Facebook sa una. Tagbaw dyan kong delete. Oy, grabe yun. Pasalamat siya sa Ginoo nga wala pa social media sa una, wapay TikTok. Kaya kung naabtan ako na, ambot lang. Grabe yun. Lagi ko ison. When I encountered Jesus, when I gave my life to Jesus,
No, walay niingon sa kuha nga, oops, oy, Glenn, oy, bawal na. Walay niingon sa kuha na. I just serve the Lord. And I enjoyed life. Ganahan ko Christian music, ganahan sa ko worldly music. Tapos, kitudluan man mi dito sa Catholic Charismatic nga you need to filter your music. So, kailangan ka mga nagapamalikas dito, di na ka maminaw. Ano ba? Kaya acceptable man ang worldly music dito sa ministry na mo sa una. Pag mag-event may, alingaw. Kaya mga secular nga mga tao nga gina-reach out. No? Kung ako in-encounter nga mga protestante, mga amigo na ko nga born again, siya, uy, Brad, nagapaminaw pa rin kag. Turut, turut. Ako, okay, mali ana, basta tama lang lyrics. Ana raman ko sa una. No? As long as, serve ka sa Ginoo. Yeah, addiction sa TV. Kasi nakaabot og Meet Your Garden. Pero before Meet Your Garden, no, ako naabtan, Dragon Ball Z, anime ba? Dragon Ball Z, Flame of Recca, Slam Dunk. Adik ko ana sa una. Pero wala giningon sa kuha nga, oy, bawal na, makasala ka na. Wala giningon sa kuha because di man teaching base kayo ang Catholic Charismatic. Pero when I start serving the Lord, mapil ko prayer meeting, mo conflict man sa Meet Your Garden. So di na ako katanaw niya, wa may YouTube sa una, pasalamat ko sa Ginoo. So di na ako kaapas sa mga episodes. Mga katong goma-goma sa una, Dragon Ball. Di na ako kaapas. So antod naabot ko nga, nawad-an ko gana, kay mas ganahan naman ko mag-serve. Ang music, nga ginapaminaw na ako, nga naisog kaayo, mas ganahan naman ko praise and worship. Kada adlaw, kada buntag. Tingala ko ba? Mag-music ko sa kinan, ganahan ako ba? So na-change ang ako ang desire. No, marang, ako ang ginashare sa inyo, Igsoon, this is really me. This is my life. This is how God changed me. No? Hantod sa niabot sa point nga di nakaganahan og mga secular music. Maabot sa point, and that is sanctification. Murang ako, makasabot ko, pag naay mga Christians, nga hantod karon di sila ka-let go og mga secular music. I understand you. I've been there. No, I've been there. But God wants you to be aware na di ka pwede magstay hantod diha na lang. Remember na tagalangit ka. Ingay mo katapad, tagalangit ka. So, ang ending sa imong life, langit jud ka, wa kay choice. Wala kay choice, no? Ya sa langit wala na secular dito, wala na turut, wala na dito. Wala na dito. Tanang gikahiligan nimo, video games, Hollywood movies, secular songs, music, wala na dito. Apil ang trabaho nga kapoy kayo, di na ka manarbaho sa langit. Wala na VA sa langit. Wala na VA. Kompleto na yung tulog dito. Wala na yung sakyanan, wala na yung maintenance, crudo, gasolina, di na problema dito. Kay manglupad na ta. You see that? This is the problem. Tungod kay dili ma-actualize sa mga Kristohanon ba, unsa kanindot, o unsa nga lugar ang ilang future destination ba? Magsigi patag kasangit, maglisod patag let go, hilak-hilak pata, imot-imot patas Ginoo. Lord, favorite yun ako ni nga love song, Lord. Dundot kay ni My Day, ana. Maghilak-hilak pata kay ana sila pastor, pero sige lang, Lord. At least wala may gi-condemn ni pastor, kasabot sa pastor. No? Si hilak-hilak pa kadagan pag imot-imot, paabot sa heaven, wala naman yun natanan. No? So you have to decide, you have to ask yourself, ma-enjoy ba nimong lugar nga walay secular music? Kaya ba na nimo? For eternity? Wala na love songs, wala na mga favorite songs. One Way Down the Road. Somewhere ito. Kanang Green Grass of Home. Green Grass of Home. Mga karaang kanta. Kasabot man ang Ginoo na Igsoon. Yes, let sanctification happen in your life. Pero God is reminding you, son, daughter, you have to remind yourself nga ako ang imong destiny. Ako imong makauban for eternity. Pag ako imong kauban for eternity, sorry to inform you, wala na gyud na tanan. But I will replace that far more beautiful music, beautiful entertainment.
Because we are so inclined with entertainment, right? Gusto ta ma-entertain. Pero imagine, naka sa lugar sa heaven, nga daghan kaayog mga butang dato nga wa pa gipadayag sa Biblia, nga masyak ka. Even ang description sa mga angels, masyak ka. Real angels. Very weird description, but very powerful. So what is the point, igsoon? To live a pure and a sanctified life, you must be careful. Right now, i-convince na yung kaugalingon. Because it's all worth it. Now remember, you are made for heaven, and your purpose is to bring more people with you for eternity with God. You were made for heaven. Amen? Wala ka gimugna, wala ka giluwas sa Ginoo para diri lang ka sa kalibutan. Awang kalibutan, oh, grabe. Grabe ka pangit. Nagrenta na ka sa kay inita. Ulag electric fan, gipa-repair pa. Imperfect juga ang kalibutan. Kapalit kag sakyanan, nalumping bitaw. Ganahan mo drive. Lipay kay ka, kay gitubag yun na kay sakyanan. Karon ang krudo ay mong problema. Unya ang registration kada tuig, musikag bayad, maintenance. Imperfect kay ang kalibutan. Ganahan ka na. Bago lang gi-renovate imong balay. Kita na sad ka kay gidrawingan si mong anak. Ang bungbong. Bago ra ka nagpariban, natingala ka ning sukol naman sad. After 1 week. Grabe ka imperfect. No, nalipay ka na wala imong bugas kay imong gidumtan ni turok bitaw spikas. Grabe ka imperfect. Ganahan ka na. Amen? Oh? So you have to remind yourself, remember, you are made for heaven. Perfect place. Kung anak ka worth it, your purpose is to bring more people with you. That's our focus. You bring people with us, no, for eternity. No, last verse, John 17, verse 15 to 17. Nindot kay ang prayer sa Ginoo. Very serious. And I want you to take it seriously. Jesus said, my prayer is not that you take them out of the world, no, but that you protect them from the evil one. Grabe, concern na sa Ginoo. Kanang di ka ma-infiltrate, di ka ma-influence o demonic influence. Concern na sa Ginoo. They are not of the world, even as I am not of it. You are not of the world, according to Jesus. His prayer, you are not of the world. Sanctify them by the truth. Your word is truth. So the prayer of Jesus is for you to be protected by the evil one, for you to know that you are not of the world, and for you to know that God wants you to be sanctified by the truth, that you will live a sanctified life. No? That's the prayer of Jesus. Very serious. Your protection, your sanctity for Him is very important. Word to remember, the bottom line of demonic teachings is simply to convince you that what God calls good is wrong and what the Bible declares as sinful is good and acceptable. Always remember that your home is in heaven, so don't allow yourself to be entangled by the world and its passions. Choose God, choose His word, choose sanctification. Amen? Let us all stand.